Mga bro, isa na namang science fiction style weapon ang naging realidad, at Japan pa ang nangunguna dito. Pinakita na sa publiko ang kanilang bagong railgun, mounted sa isang test ship. Pero teka lang, hindi ito basta-bastang kanyan. Walang pulbere, walang explosives, pero kayang magpasabog gamit lang bilis at kuryente. Ang mga bala nito, mga bro, hypersonic. As in, faster than fast. Imagine kaya nitong suluhin o shoot down ang hypersonic missiles, yung mga missiles na pwedeng magpaalam ng isang buong aircraft carrier in just seconds. And we're talking about missiles na lumilipad over Mach 5.5, tapos zigzag pa parang lasing. Hindi na kayang habulin ng karamihang air defense systems ngayon. Pero etong railgun, pwede, posibleng game changer. At dahil kaalyado natin ang Japan, may reason tayong umasa na balang araw, baka makakuha rin tayo ng ganitong klaseng tech. Hindi man bukas o next year, pero kung tuloy-tuloy ang partnership natin, lalo na sa defense at maritime security, baka dumating ang panahon na may sariling PH Navy railgun ship na tayo. Hindi ito basta about firepower lang. This is also about technology leadership. Ibig sabihin, Japan isn't just defending itself, they're setting the standard. And if we stay close allies, we get to learn, adapt, and eventually all these game-changing systems too. Kasi sa panahon ngayon, di pwedeng puro tapang lang, kailangan may talino't teknolohiya rin. Pero syempre, habang sila ay nagre-railgun na, tayo ay magre-rally pa rin ng suporta para sa modernization ng AFP. Tuloy lang tayo sa pagtulak ng real capability upgrades, wag lang drawing sa papel. Ang mahalaga, alam ng mundo na handa tayong makipagsabayan kung kailangan.